So kumusta po mga ka-travelers? This is again John from Road Crew Travels, and in today's video, so tatalakayin natin ngayon yung mga features na nagustuhan ko dito sa aming sasakyan. At syempre wag na tayo magpatumpik-tumpik, mag-channel ID na tayo at mamaya didiscuss natin yung mga detailed information. Pero let's! So yun po mga ka-travelers, so nagbabalik na tayo sa ating channel, and kagaya nga nung sinabi ko kanina, so didiscuss ko sa inyo yung mga features na nagustuhan ko dito kay Avanza. J-variant lang ang type ng sasakyan namin. Ito yung pinaka-basic sa lahat ng mga Avanza na nirelease ni Toyota. So J-variant, ibig sabihin nito, manual transmission lang siya. Kasi merong tatlong klase ng variant ang Avanza. Merong J, kagaya nga nito, which is yung pinaka-basic na manual transmission. Meron naman yung E-variant, which is two-type. Meron siyang manual transmission at meron ding CVT. CVT is actually parang upgraded version na nung automatic transmission ng mga sasakyan before. So CVT, mas smooth na yung pagpapalit ng gear ninyo kapag aarangkada na kayo sa kalsada. So CVT means continuous variable transmission. And then, of course, meron naman dito yung G variant. Ito na yung pinaka-high-end ng Avanza. Wala na siyang manual transmission, purely CVT na siya. So ngayon, i-discuss ko na yung regarding sa mga features ni Avanza J variant. Para sa akin kasi, kagaya nga nung nabanggit ko na rin dun sa previous vlog ko, na hindi na namin kailangan nung pinaka-high-end ng sasakyan eh. Kasi kung tutusin, ano bang gamit ng sasakyan? Siyempre, comfortability at yung maayos ng pagmamaneho. Lalong-lalo na kung halimbawa, sanay ka naman sa manual na kagaya ko, I'll go for the manual transmission. At syempre, budget-wise, mas nakakatipid na ako sa gastusin dito sa sasakyan na to as compared sa mga high-end. So anyway, siguro ibang topic naman na yon kapag i-discuss naman natin yung comparison between manual transmission at yung CVT. Ngayon naman, i-discuss ko lang sa inyo kung ano ba yung mga features na nagustuhan ko dito kay Avanza J. Ngayon, meron akong kino-consider na tatlong bagay na nagustuhan ko dito sa sasakyan na to. Unang-una is yung security niya. Pangalawa is yung safety, and then yung pangatlo is yung comfortability. Now, tungo muna tayo sa security features netong Avanza na to. Ngayon, hindi ko siya na-discuss actually dun sa vlog ko last year. Siyempre, basic lang naman yung pinakita ko ron. Now, when it comes to security, na-realize ko, napakaganda rin ng features na ito ni Avanza. Unang-una sa lahat, meron siyang central lock system na kung saan ako bilang driver, I have the control dito sa lahat ng lock ng sasakyan na to. So, kung papakita ko sa inyo. Okay, so yun po mga ka-traveler. So, nandito sa driver side yung pinaka-central lock ng sasakyan na to. So, kung mapapansin nyo, naka-unlock siya ngayon. And then kapag ka-sinwitch kong ganito, yan, so nakalock na siya dito sa driver side, automatically maglalak na rin sa ibang part ng pinto ng sasakyan na to. So kung titingnan natin, hatiin natin yung screen para mapansin natin sa passenger side at sa driver side. So unlock and then lock. Okay? Unlock, lock. So, 'di ba mapapansin nyo sa passenger side, nag-automatic lock at unlock din. Nice. Although syempre individually, pwede nyo rin namang i-manually lock yung bawat pintuan ng sasakyan na to. Pero syempre ako bilang driver, nasa akin yung pinaka-main control. Now, another security features na nagustuhan ko dito kay Avanza is meron siyang tinatawag na anti-theft or engine immobilizer. Ano ibig sabihin nito? Ito yung magpe-prevent na kung saan na hindi mananakaw ang inyong sasakyan. Kung halimbawa may magtangkang kumuha nito, hindi niya basta-basta masususian ng inyong sasakyan dahil yung pinakasusi na manufactured ni Toyota is meron siyang chip or code na naka-embed dito sa loob ng susi na to na kung saan ito yung magko-communicate sa computer ng ating Avanza. So kung halimbawa yung ginamit na susi ng magnanakaw is actually just a duplicate, hindi niya basta-basta ma-start to. O di ba napakaganda niya? So dapat ingatan nyo yung susi ninyo na hindi tumapunta sa maling kamay. So, palagi nyo itong i-secure para iwas tayo sa nakaw. So, dako naman tayo mga ka-traveler sa safety feature ni Avanza. So, may mga features dito na maaring nabanggit ko na dun sa previous vlog ko all about Avanza J variant. Pero ulitin ko na lang dito ulit, just a refresher. Okay. So, unang-una sa lahat, itong Avanza na to is meron siyang anti-lock braking system. Ang anti-lock braking system is a feature that prevents wheel from locking up during braking. So, ibig sabihin nito, inaalaw ang driver to maintain
your steering control. Kung halimbawang nagpapatakbo ka nga ng sasakyan mo at nag-brake ka, kumbaga kinokontrol niya yung safety ng pagbe-brake ninyo para maiwasan nyo yung bigla kayong mag-i-skid kung saan or kumbaga mabulilyaso yung inyong pagmamaneho. At meron din siyang airbag. Syempre, kapag halimbawa nagkaroon ng collision course, wag naman sana, meron ding airbag ito para yung mga nakasakay sa sasakyan is hindi masyado maapektuhan dun sa car crash. O di ba napaka-safe na ito mga ka-travelers? Meron yan sa J-Variant. Hindi, wow. Ito pa ang isa napakagandang feature na nagustuhan ko kay Avanza when it comes to safety. Ito yung tinatawag na hill start control. Kapag halimbawa na-stuck kayo sa traffic at yung kalsada na binabaybay nyo is medyo inclined. So, syempre, hassle din yun. Dahil nga manual transmission ito, mangangawit yung inyong paa na nakaapak sa clutch at sa brake, ganun din sa gas. So, hindi na kayo mangangamba na baka umurong or umatras pa ang inyong sasakyan bago kayo umarangkada. So, kumbaga yung puwersa ng inyong sasakyan is laging pasulong. So, at least kahit papano, iwas disgrasya na rin kung sakaling yung sasakyan na nasa likod ninyo, baka umarangkada na rin, mababangga pa. At least kung merong hill start control ang inyong sasakyan kagaya ng Avanza J-Variant, so may iwasan na yung mga ganong sitwasyon. So yung seatbelt warning, na-discuss ko na to sa previous vlog ko about Avanza J-Variant. So alam nyo naman yung kapag hindi naka-seatbelt, kagaya ko hindi ako naka-seatbelt ngayon. Pero anyway, hindi naman tayo umaarangkada nakahinto lang naman tayo. Pero kung halimbawang umaandar na kayo at nakalimutan nyo mag-seatbelt, so magwa-warning yan, tutunog ang inyong Avanza J-Variant hanggang sa mabilis yung pagtunog niya at medyo maingay na. Ibig sabihin nun, nagwa-warning na siya na kailangan nyo nang isuot ang inyong seatbelt. Di ba? Nice. So those are some of the features or safety features ni Avanza. Ngayon, dako naman tayo sa comfortability nito. So kung mapapansin nyo, ayan So medyo ipapaling ko lang mga ganyan. So mapapansin natin ang J-Variant is napakalawak niya, 7-seater. Kung tutusin, pwede pa dun sa pinaka third row niya, pwede kang maglagay dun ng 3 tao pa kung halimbawang hindi naman ganun kalaki yung build ng kanilang katawan. So halimbawa, mga chikiting ninyo, yung mga anak ninyo na maliliit pa, pwede dyan 3 or paminsan nga baka 4, pwede pa diba? Napakaganda niya. At meron pang isang features na hindi ko na ipakita dun sa previous vlog ko about Avanza J, yung tinatawag ko na sofa mode. So ipapakita ko sa inyo mga ka-travelers. So yun paano mga ka-travelers, so nandito tayo ngayon sa second row seat ni Avanza. So ang gagawin ko ngayon is i-convert ko to into sofa mode. So sofa, di ba para lang yung couch or upuan sa inyong bahay. So mangyayari nito, tinanggal ko muna yung headrest ng upuan dito sa second row. Ayan, so itabi muna natin. At ang mangyayari nito is ipupush ko forward itong upuan sa second row. Ayan. And then after neto, may lever dito sa gilid. Pupush ko rin forward, yan. Ayan. So kung mapapansin natin, ayan, tanggalin ko muna to. Yung headrest. Ayan. Kumbaga, ayan. Relax na. O, diba? Para ka na ring naka-sofa sa bahay ninyo. Kumbaga, yung pinaka-pahingahan ng inyong binti is naka-slant na siya ganon, forward, no, di ba? Kung halimbawa, nag-stop over muna kayo sa isang lugar sa mahabang biyahe, yan, pwede nyong gawing ganito yung inyong sasakyan. Sofa mode ang tawag dito. Para kahit papano, relax ang inyong mga paa, ang inyong mga binti. O, di ba? Pwede pa makapagpahinga. And another comfortable feature netong Avanza na to is pwede ma-extend yung likuran neto. So kung halimbawa hindi nyo naman ginagamit yung third row seat at gusto nyo maglagay ng marami pang mga kargahin dito, pwede nyo naman siyang tiklupin. Ito, napakita ko sa inyo. So hilahin nyo to. Yan, tulak nyo ganon. And then dito meron siyang tela. Yan, hilahin nyo rin. Ayan. Ayan, so kung mapapansin natin mga ka-travelers, so meron na siyang space para mapaglagyan nyo ng mga gamit o kung ano man. Ako bilang musician, meron akong mga nilagay na gamit dito ng mga musical instrument na ginamit namin sa gig. So meron akong pictures nito. Yan, kung mapapansin nyo, yan, may mga drums,
At meron pang amplifier dyan. So kasyang-kasya mga anumang gamit na ilalagay nyo mga ka-travelers. O di ba napaka-convenient at napaka-comfortable niya, di ba? And speaking of comfortability mga ka-travelers, napakaganda ng driving experience dito sa Avanza. Kumbaga sa barko, inuugay-ugay ka ng suspension nito. Hindi ba yung katulad ng ibang sasakyan na matagtag kapag lalo na sa mga malubak na kalsada? Ito hindi. Yung suspension ng kanyang gulong is talagang umaayon sa flow ng kalsada. So, ang feeling mo talaga is para kang dinuduyan talaga. Napakaganda ng driving experience dito. And one more thing mga ka-travelers, meron ding traction control itong Avanza J variant. So kung titingnan natin, ito paliko yung kalsada. So umaayon siya sa kurba ng kalsada. So hindi ka mangangamba na magi-skid or dudulas ka on sideways. So yan, napakaganda. Hindi ako masyado nag-e-effort sa pagliko. Good job! And that's it for our video today. I hope may natutunan kayo, at kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Road Crew Travels at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless.